dahil dinala po ninyo kami dito. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay at damhin po natin ang presensya ng ating Diyos sa pamamagitan ng awitin pong ito. Yes, O Lord God, we thank you, O God. We bless you. We praise you, O Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, O Lord. Narito po kami muli sa iyong banal na tahanan, Lord. Lumalapit po kami, O Lord, ng may kababaan. Naniniwala po kami, Lord, na wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kaya naman po, Lord God, dalangin po namin na patuloy po niyo kaming samahan, O God. At sa iyo po lamang namin ibinabalik ang papuri at pagsamba at pagdakila. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Narito ako sa banal mong tahanan, lumalapit at sumasamo sa'yo. Linisin mo ang aking puso. Salamat, Panginoon, ako'y binago mo. Narito ako sa banal mong tahanan, lumalapit at sumasamo sa'yo. Linisin mo ang aking puso. Salamat, Panginoon, ako'y binago mo. Itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, maghari ka sa akin. Manahan ka sa akin. Sa'yo lamang ang buhay ko. Mahal kita, dakila ka, maghari ka, magpakailanman. Itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, sasambahin kita, Panginoon, maghari ka sa akin. Panginoon, maghari ka sa akin. Panginoon, maghari ka sa akin. Amen. Glory to God. Glory to Amen. Christ Jesus. Salamat po, O Lord. Sa katagumpayan po ng ika-37th year anniversary kahapon. Amen. Yes, Lord. Mga kapatid, handa na po ba tayong umawit at sumayaw sa ating Diyos na buhay? Amen. Amen. Kaya tara na, mga kapatid. Amen. Amen. Glory to God. Umawit at sumayaw. Amen. One, two, three, four. Tayo nang magpuri, mga kapatid.
Sa panahon ng problema ay huwag mabalisa. Kay Jesus magtiwala, pagkat siya ang bahala. At maging sa kagipitan, malungkot at malukaramdaman, tayo'y may malalapitan, tunay siyang maaasahan. Minsan pa, tayo nang magpuri, tayo nang sumamba, sabay-sabay na umiyak, mga kamay ipalakpak, tayo nang mag-alay ng may pasasalamat, umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Umawit at sumayaw, sa galak ay sumigaw. Amen! Amen! Happy po ba ang lahat? Amen! Amen! Di ba napakasarap sa presensya ng ating Diyos? Amen! Amen! Kaya wag po kayong aalis. Amen. Dahil ang Diyos ang ating buhay. Amen? Amen. Sa lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating buhay, sa mga problema na ating pong hinaharap, tanging ang Diyos lamang ang ating maaasahan sa ating mga buhay. Ang Diyos, siya lamang ang hahawak sa atin. Siya lamang ang ating mapanghahawakan sa ating mga buhay. Ayon po sa Isaiah 41:13, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Amen? Amen. Yes, O Lord. Sa buhay po namin ito, Lord God, wala po kaming ibang inaasahan, wala po kaming ibang malalapitan, Lord, kundi kayo lamang po, Lord. Kaya, Lord God, sa iyong kamay, amin pong ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, Lord. Yes, O God, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila sa iyong kabutihan at patuloy na nagtitiwala sa iyong managmaliw na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Oh Lord God. Oh, hallelujah. Jesus, sa buhay na ito, walang ibang malalapitan.
God be the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkampan Adonai. We will praise you till I die, El Shaddai. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo ang lahat ng aming papuri at pagluluwalhati. Panginoong Hesu Kristo, aming tagapagligtas, purihin ka ngayon at magpakailanpaman. That the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your word contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli sa mga sandaling ito, pinasasalamatan ka namin sa lahat, O Diyos, ng kabutihang walang sawa mong ginagawa sa amin. Sa lahat ng biyaya na kalumupo sa amin, higit sa lahat, ang biyaya ng kaligtasan sa pangitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, na ipinagkaloob mo sa amin at nag-alay ng kanyang buhay para sa aming katubusan. Salamat, dakilang El Shaddai. Salamat, Panginoong Jesucristo. At dalangin po namin sa mga sandali pong ito, patuloy mo, Diyos, liwanagan ang buhay po namin upang patuloy, Panginoong Jesus, makilala ka namin ang lubusan sa aming buhay. Hindi lang sa iyong pangalan, O Diyos, kundi sa lahat, Panginoon, ng kabutihang na nais mo, Lord, matutunan po namin buhat sa iyo, Panginoong Jesus. Makilala ka po ng bawat isa po sa amin ng lubusan, Panginoong Jesucristo, nang ang buhay meron po kami, Panginoong Jesus, ay patuloy namin maitalaga at ipagkatiwala sa iyong magagawa, sa iyong kapangyarihan, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, mangusap ka sa amin sa mga sandali pong ito. Mangusap ka at ilagay sa puso namin ang mga salita mong patuloy, Panginoong Jesucristo, magpapatatag ng aming pananalig at pagkilala sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata po ay 14, simula mga talata 30 hanggang talata ay 34 hanggang 36. Tumawid sila sa lawa at dumuong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon, agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumaling. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri sa Diyos. Sa Kanya lahat ng kapurihan. Hallelujah. Ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Glory to God. At sige po, pwede na silang maupo. Isang mapagpalat, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang Diyos at muli na naman, narito naman tayo sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? Na kung saan mga kapatid, laging inilalaan sa atin ng Diyos ang anumang pagpapala sa tuwing tayo po'y lumalapit sa Kanya. Amen? Sa Ebanghelyo po natin, ang sabi po dito, ang Panginoong Hesus ay dumating sa isang lugar at nung dumating ang Panginoong Hesus sa lugar na yon ay nakilala siya ng mga taga roon. Amen? Nakilala po siya ng mga taga roon. Madalas minsan may nakikilala natin ang tao sa pangalan. Amen. Sa pangalan. Pero hindi natin nakikilala kung sino talaga siya. Amen? Kung ano talaga siya. Di po ba? Kung ano talaga ang pagkatao, meron siya. Kaya kapag minsan kilala lang natin sa pangalan, parang wala lang. Amen? Di ba? Si ganito iyan. Di po ba? Sinasabi na ito yung pangalan niya. Pero kapag ipinapakilala sa atin kung sino talaga siya. Amen? Kung ano talaga yung taong ito at nakikita natin kung anong mayroon siya. Amen? Mga kapatid, mas nakikilala natin, nakikita natin yung kahalagahan ng taong ito. Amen? Kaya minsan hindi natin kilala kung sino talaga siya. Siya ba'y mabuti? Siya ba'y masama? Di po ba? Pero kung alam natin kung sino talaga siya, kung anong pagkatao meron sa kanya, mga kapatid, kung anong taglay ng tao pong ito, doon natin siyang lubos na nakikilala kung sino ho talaga siya. Amen? At yan po natin nagagawa na kung saan ay pahalagahan ang tao pong ito. Amen? Sa buhay po natin. Ngayon dito po ay, si Jesus po nung sandali niyan, pagdating po doon ay nakilala siya ng mga taga roon. Nakilala. Nung makilala siya ng mga taga roon, tinitanaw ko po dito, ano ang pagkakilala nila sa ating Panginoong Hesukristo ng mga taga roon? Ano yung kanilang pagkakilala na kung saan, nung pagdating dyan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay kanilang ipinamalita ang pagdating ng ating Panginoon. Amen? Na kinakailangan pang ipamalita talaga. Amen? Nung mga taga roon na kung saan, nung mga taong nakakilala sa ating Panginoon, kinakailangan talaga nilang ipamalita yung pagdating ng ating Panginoon na ilabagang may kakaiba sa ating Panginoong Jesucristo. May pagkakaiba na kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yung pagkakilala kaya nila sa ating Panginoon nung sandali na yan, ganun din kaya ang pagkakilala natin? Ganun din kaya? Amen. Kasi dito makikita natin, kung yung pagkakilala mayroon sila sa ating Panginoon ay siya rin pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo, ay mararamdaman natin kung ano yung kanilang nararamdaman. Amen. Amen? Mararamdaman po natin iyon. Ano yung kanilang nararamdaman nung dumating ang Panginoong Jesucristo? Kagalakan. Amen. Tuwang-tuwa sila nung dumating ang Panginoon. Kaya ganun na lang ipinamalita eh. Amen? Ganun na lang nila ipinamalita yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, nung pagdating ng Panginoon, tila baga ang Panginoong Jesus nung dumating nung sandali na yan sa lugar na yan, ay nagdulot sa kanila ng pag-asa. Amen.
Amen? Pag-asa na ang lahat ng may karamdaman ng sandali na yan, dinala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na nawa po itong ating pagunita nitong Kapaskuhan. Amen. Na ating ginugunita ang ating pagdating ng ating Hesus Kristo, nawa yung ating pagunitang ito magdulot ng tunay na kagalakan. Magdulot sa buhay po natin ng tunay na pag-asa. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Jesucristo na napakahalaga kasi na kung saan po ay makilala natin siya. Tulad ng pagkakilala nila nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kapag hindi mo siya nakilala, hindi mo alam kung bakit siya dumating. Kung bakit siya naparito. Amen? Kung pag hindi po natin siya nakilala, hindi po natin malalaman kung ano ang kanyang layunin. Di po ba? Sa kanyang pagparito. Pangalawa po, higit sa lahat mga kapatid, ano ang kanyang dala-dala? Sa kanyang pagparito. Amen? Kasi kung hindi mo siya kilala, hindi mo malalaman yung kanyang layunin sa kanyang pagparito at hindi mo alam kung ano yung maaring dala-dala niya para sa iyo. Amen? Kung kilala mo siya, malamang sa malamang, kung anong dala niya, mga kapatid, para sa iyo, mapapasayo. Matatanggap natin ito, mapapasa atin po ito. Amen? At yun ang natatanaw nung sandali na yan, nung mga tao doon. Nung dumating ang ating Panginoong Kristo, may natatanaw sila na ang Panginoong Hesus may dala-dala para sa kanila. Amen. Amen? Na kung saan nagbibigay sa kanila ng kagalakan, nagbibigay sa kanila ng pag-asa nung sandali pong iyon. Amen? Kaya ito rin po ang dapat natin makita sa buhay po natin. Ang ating Panginoong Jesucristo na parito mga kapatid na kung saan dapat nating kilanlin ang ating Panginoong Kristo na siya ang ating tagapagligtas. Dumating ang ating tagapagligtas. Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo po ni San Juan, kabanata po ay 4, at talata po ay 41, ang sabi po ay ang ganito, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala namin, ito napakaganda dito, yung salitang, nakilala naming siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. E kung siya yung tagapagligtas ng sanlibutan, tapos hindi mo siya kilala, amen. Amen. Yung dala-dala niyang biyaya ng kaligtasan, hindi mo makakamtan. Hindi mapapasa atin ito. Na ang sabi sa aklat ng Gawa, Kabanata 4, talata 12, sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos para sa kaligtasan po ng tao, kundi ang pangalan ni Jesucristo. Amen? Nakilala siya ng mga Samaritano, ang ating Panginoong Jesucristo, nung ang Panginoong Jesus ay nangangaral po doon sa kanila, pinapakinggan nila ang Panginoong Jesus at ang sabi nila, nakilala na namin ngayon kung sino siya. Siya ang tagapagligtas. Amen? Siya ang tagapagligtas. Sa daigdig po na ito ay tawag po nito, maalala ko nga po, ulitin ko po, nung panahon po ng pumutok ang Pinatubo, ang banda ng norte po ay merong tinatawag po nito na pagbaha ng lahar. Lahat ng madaanan ng baha ng lahar ay napapahamak, nasisira. Amen? Nasisira mga kapatid. Kahit anong husay ng tao lumangoy, kapag isang rumaragasang baha ang dumarating, mga kapatid, isa lang ang iisipin ng taong ito. Kahit anong husay niya lumangoy, kapag isang malakas na rumaragasang baha, ang dumarating mga kapatid, ang iisipin ng taong ito, makakapitan. Amen. Makakapitan. Amen? Makakapitan po. Na dito po sa atin mga kapatid, sa daigdig po na ito,
ay merong malakas na pagbaha na nagdadala sa tao sa pagkasira ng kanyang buhay, nagdadala sa tao sa kanyang tiyak na kapahamakan. At ano yung baha na iyan na umiiral sa mundong ito? Baha ng kasalanan. Sa pagbaha ng kasalanan, mga kapatid, wala kang pwedeng kapitan sa daigdig na ito na makakapagligtas sa iyo. Hindi mo pwedeng kapitan yung salapi mo. Hindi mo pwedeng kapitan kung anong hanap buhay meron ka dito para maligtas ka. Hindi mo pwedeng kapitan kung anong katungkulan, kapangyarihan meron ka sa daigdig po nito pagdating ng pagbaha ng kasalanan. Ngayon sa pagbaha ng kasalanan, isa lang ang pwedeng makakapitan ng tao, si Kristo lang. Ang Panginoong Hesukristo lamang. Paano mo tatawagan ang Panginoong Hesus? Paano ka tatawag sa Kanya para ikaw sagipin sa pagbaha ng kasalanan na yan na umiiral sa mundong ito, nagdadala sa tao sa tiyak na kapahamakan kung hindi mo siya kilala? Amen. Amen? Kung hindi mo siya kilala. Sabi sa akin ng isang Christian, minsan na-invite ako sa isang prayer meeting ng Born Again. Inaabangan ako madalas ng pastor na yun eh. Sabi niya, dalo ka sa amin sa prayer meeting namin. Sabi ko, wala akong oras eh. Pero isang araw na tsempuhan niya talaga ako. Ano? Nung ando doon na, dalo ako sa prayer. Ang tanong niya sa akin, ikaw ba'y tiyak na ligtas na? Sabi ko, tiyak po ako na ligtas na. Sabi niya, paano mo masabi na tiyak na ikaw ay ligtas na? Sabi ko, tiyak ako na ligtas kasi ang kinikilala kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko ay si Jesucristong ipinako sa krus na matay at muling nabuhay. Siya yung aking tagapagligtas, kaya tiyak ligtas ako. Amen. Ang sabi sa akin, ganyan na ba ang paniniwala ng Katoliko? Sabi ko, kailan na bago bang aming paniniwala? Iisa ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas, yung Kristong ipinako sa krus. Kaya nga yung aming krus may Kristo para magpaalala na may Kristong ipinako sa krus para sa aming kaligtasan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya paano mo siya tatawagan kung hindi mo siya kilala? Amen? Kaya dito po, yung mga tao na yan, tuwan-tuwa sila mga kapatid. Kasi sa atin, minsan mga kapatid, dapat po hindi lang po, kaya minsan kapag tinatanong tayo, ligtas na ba tayo, hindi natin alam kasi hindi mo alam kasi kilala mo lang si Kristo sa pangalan, pero hindi mo alam kung anong ginawa niya para sa iyo. Amen? Na kinakailangan makikilala siya natin ng lubusan para malaman natin kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Na sa silong ng langit, tanging pangalan niya ay binigay po ng Diyos para sa ating kaligtasan na hindi po natin magagawang tawagan siya kung hindi natin siya kilala. Amen. Ang sabi nga sa sulat ni San Pablo sa Roma chapter 10 verse 17, ang sabi po dyan ay ang ganito, paano tatawagan ng tao ang hindi niya sinasampalatayanan? Amen. Paano tatawagan ng tao ang hindi niya sinasampalatayanan? Ibig sabihin, hindi niya kilala. Amen. Pero kapag kilala mo kung sino ang iyong tagapagligtas, alam mo kung sino ang iyong tatawagan sa oras ng panganib sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. Pangalawa po mga kapatid, alam po natin ang Panginoong Hesus na parito sa daigdig na ito para dalhin sa atin ang paghahari ng Diyos. Amen? Nananalangin tayo, tinuruan tayo ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Kristo sa panalangin, Ama namin, di ba? Sumaamin ang kaharian mo. Amen? Ngayon, paano mapasa atin ang paghahari ng Diyos, ang kaharian po ng Diyos, paano mapapasa atin mga kapatid? Yung paghahari ng Diyos dumating sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi mo siya kilala ang ating Panginoong Kristo, hindi mo malalaman na kung saan ang paghahari ng Diyos ay dumating na po sa atin. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 12, talata 28,
Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugan dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus. Kung ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan para magpalayas ng masamang espiritu ay ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu, ibig sabihin, sabi ng Panginoong Hesus, dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Amen? Kaya ang paghahari ng Diyos, masusumpungan po natin sa buhay po natin, mga kapatid, makakamtan po natin sa buhay natin kapag si Kristo ang kinilala nating Panginoon ng ating buhay. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Ngayon po, yung lahat ng biyaya na yan na dala-dala ni Kristo para po sa atin lahat, mga kapatid, paano natin iyan makakamtan? Ang sabi nga po yun, yung ang kaligtasan po makakamtan natin sa pamamagitan ng pagbubukas natin ng ating puso. Amen. Para na kung saan ay tanggapin si Hesus Kristo. Tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Paano mo siya makikilala para tanggapin, para mapagbuksan ang pintuan ng puso po natin? Ang sabi po riyan, mga kapatid, minsan, ang sabi po dyan sa Roma chapter 10 verse 17, ang sabi nga po ay, ang pagkilala o pananalig sa Panginoong Hesus ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Bunga ng pakikinig ng salita po ng Diyos. Amen? Na ang sabi ng Panginoong Hesus, kung diringgin ninyo ang aking tinig, kung kikilanlin ninyo ang aking tinig. Amen? At pagbubuksan yung pintuan ng puso nyo, papasok po ako dyan. Amen. Amen? Na ang kaligtasan ito ay darating sa atin sa pamamagitan ng pagtanggap kay Hesus Kristo at ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan din po ng pagkilala ng Kanyang salita. Sa simula pa lang, sige palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Sa simula pa lang, naruroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Amen? Na kung saan dapat makilala natin siya. At ang sabi po, ang biyaya na ito ng kaligtasan, makakamtan lang po natin kapag pinagbuksan natin si Kristo ng pintuan ng puso natin. Ang sabi sa Roma chapter 10 verse 9, ang sabi po dyan, kung ipapahayag ng inyong labi, amen, at manalig kayo ng buong puso na si Kristo'y Panginoon, at siya'y namatay at muling binuhay ng Diyos, kakamtan mo ang kaligtasan. Amen. Amen. Kakamtan natin ang kaligtasan na pangako sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kinakailangan makarating siya sa puso natin. Amen. Amen. Makarating siya sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen. Ginugunita natin itong Kapaskuhan, di po ba? Si Kristo isinilang sa isang sabsaban. Diba? Sa isang sabsaban, siguro kung may ibabalik mo na yung panahon at ikaw yung panahon ando doon sa panahon ng Panginoong Hesus nung isisilang na siya, baka hindi mo payagan isilang siya doon. Amen? Hindi po ba? Baka kung ikaw doon sa bahay panuluyan, mga kapatid, baka sasabihin mo, ako na lang dyan, ikaw na dito sa bahay panuluyan. Hindi po ba? Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, napakaganda na sa panahon na ito, habang ginugunita natin ang pagdating ng Panginoong Hesus sa daigdig po nito. Amen. Kasi ang napakaganda po kasi dyan, ganito. Kung yung kanyang pagparito ay hindi mo siya nakilala sa kanyang pagparito, hindi mo makakamtan kung ano yung biyayang dala-dala niya. Amen. At hindi mo rin siya makikilala sa muli niyang pagparito. Kasi sa una niyang pagdating, hindi mo na nakilala. Paano mo pa makikilala pag bumalik? Amen? Sa kanyang muling pagbalik. Kaya kinakailangan makilala na natin siya para na kung saan yung dala-dala niyang biyaya sa una niyang pagdating ay mapasa atin. At sa kanyang pagbalik muli, yung dala-dala niyang biyaya, kapatid, ay mapasa atin pa rin dahil kilala natin ang kanyang pagbalik. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, makakamtan lang natin ang paghahari po ng Diyos kung tayo po ay magsisisi sa ating nagawang kasalanan. Amen? Pagsisisi sa nagawang
kasalanan. Ano ba ang pagsisisi? Hindi pagtalikod sa kasalanan. Amen? Kasi halimbawa, nakaharap ka sa kasalanan. Kung nakaharap ka sa kasalanan, di ang kasalanan ang sinusundan mo. Amen. Pag nakaharap ka kaya sa Panginoong Jesucristo, di si Kristo ang sinusundan natin. Amen. Kaya kinakailangan talikuran mo siya, taharap ka sa ating Panginoon. Na ang pagsisisi ay pagbabago ng isip tungo sa pagbabago ng ugali. Amen. Pagbabago ng isip tungo sa pagbabago ng ugali. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Na ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, ni San Mateo, Kabanata 3, at talata po ay 8, may sinasabi po rito, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisi. Amen? Ang sabi po, ang tunay na pagsisisi, ang sabi po dyan, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Para po mangyari ito sa buhay natin, ang sabi po, ito po ay tawag nito, ang pagsisisi po ay pagbabago ng isip tungo sa pagbabago ng ugali. Hindi mo pwedeng sabihin, mga kapatid, talagang ganito na talaga ako. Hindi natin pwedeng ikatwiran po yan. Kasi bakit po? Ano ang batayan ng Panginoong Jesucristo ng tunay na pagsisisi? Pagbabago ng ugali. Amen. Amen? Kung ano ka noon, dapat iba ka ngayon. Amen. Amen. Kung dati ganito ka, maalala ko yung patutuo ng aking isang kasama na dati ang sabi niya, ang tawag nito, nakalimutan. Sabi niya, dati bading siya, ngayon badong na. May pagbabago. Kasi bakit po? Kasi alam niyang hindi tama iyon. Amen. Alam niya na yung kalalagayan na yon ay hindi po yon matuwid sa paningin po ng Diyos. Amen? Kaya anong ginawa niya? Binago niya yung kanyang isipan para na kung saan mga kapatid, mabago yung kanyang ugali. Amen? Na hindi na yung dating ginagawa niya nung ganun siya, na kung saan ngayon iba na dahil tinalikuran niya na iyon. Amen? Kaya ito ang nais ng ating Panginoong Kristo sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Sabi nga po, kinakailangan magbago ang isip para sa pagbabago ng ugali. Parang ang hirap, no? Mahirap po ba? Mahirap ba? Mahirap bang ipakita yung tunay na pagsisisi? Ang hirap naman talaga, mas mahirap mga kapatid, na kung saan papasok tayo dito, tatanggapin natin si Kristo, tapos pagtapos natin tanggapin si Kristo sa buhay natin, ang harapin natin, dating buhay pa rin. Amen. Amen? Amen. Kung mahirap magkasala at mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos, pareho na rin lang mahirap, hindi doon ka na sa pagsunod. Amen. Amen. Di masikapin na natin gawin yung mahirap na kung saan magdadala sa atin sa ating ikabubuti. Di ba? Kaysa mahirap, di po ba mahirap naman magkasala? Di po ba? Nagdadalhin tayo sa kapahamakan, dito ka napiliin mo na yung tama na sinasabi kanina ni Father, mga kapatid, na kung saan ay ang tunay na kalayaan, di ba? Ang tunay na kalayaan ay ang patuloy na paglapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ay ang nagdadala sa atin na kung saan yung ating pong buhay ay patungo na sa ating Panginoong Jesucristo. Palapit na sa ating Panginoong Jesus. Dito na rin lang tayo sa gawain na ito. Amen. Na kung saan sa gawain pong ito, itinutuwid yung ating mga mali. Amen. Amen.
itinutuwid yung ating mga likong ginagawa, mga kapatid, sa ating Peso Kristo, ba't hindi pa natin ayunan na lang yung pagtutuwid? Amen. Ba't ipipilit pa natin yung liko? Alam ko kung paano kayo nakikipaglaban kasi sa inyong pakikibaka po dito sa bansang ito. Amen. Na kung sa inyong pakikibaga po sa bansang ito, may kanya-kanya kayong pamamaraan para mabuhay sa bansang ito. Amen. Amen. May kanya-kanya kayong pamamaraan, may kanya-kanya kayong paniniwala na ito yung kinakailangan kong gawin talaga sa sarili ko para yung ating pakikibaka po dito ay, amen, magtagumpay tayo. Amen. Kaya hindi ganun kadali kayong payuhan. Di ba? Amen. Kaya hindi kayo ganun kadali na tumanggap ng mga payo minsan, salita minsan ng inyong mga kapwa. Amen. Amen. Kasi bakit? Kasi itong alam ko dahil itong pamamaraan ko para ako mabuhay dito. Amen. Amen. Na minsan yun ang ating pinanghahawakan. Kapatid sa Panginoong Hesus. Walang masama po doon. Amen. Walang masama po doon. Pero mas maganda kung yung ating mga kapatid na pinanghahawakan na yan, basta umaayon sa kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus na sa atin po pagbabago ng isip tungo sa pagbabago ng ugali. Amen. Dapat hindi mo na inaayon ang labi mo na yan sa mga salitang walang kabuluhan. Amen. Kung ang mga salita dating namumutawi diyan ay salitang nakakasira ng buhay ng may buhay, dapat hindi na inaayon yung labi na yan, ang dila na yan sa mga salitang nakakasira ng ating kapwa. Amen. Dapat ang namumutawi na sa labi po na yan, mga kapatid, alam po natin, dapat salita na kung saan magdadala sa ating kapwa sa kanyang ikabubuti. Amen? Sa ikagaganda ng kanyang buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung ang buhay natin noon, ang sabi nga po sa isang bahagi, sulat ni Pablo sa aklat ng Roma, ang sabi po diyan, dapat hindi kayo magiging katitisuran. Amen? Amen. Na kung noon meron tayong iniirap-irapan, amen, ngayon wala nang dapat ganun. Amen. Na minsan dati may inairap-irapan ka, di ba? Pagtakip ng abaniko, ng pamaypay sa mukha mo, may naibulong ka na doon sa katabi mo, laban doon sa iniirap-irapan mo. Ano pagbukas minsan ng pamaypay, may naibulong na pala. Ano? Tama o tama? Purihin natin ang Panginoong Hesus. Na ano bang pakikitungo natin? Kung noon ay may iniirap-irapan tayo, dapat ngayon wala na. Pantay-pantay na yung ating pakikitungo sa isa't isa. Amen? Wala na dapat. Dapat na ang sabi nga ni San Pablo, pakitunguhan ninyo ng mabuti ang lahat. Amen? Pag sinabing pakitunguhan nyo ng mabuti ang lahat, isa lang ibig sabihin yan. Ano mang ginagawa sa iyo yan na hindi mo nagugustuhan, kinakailangan mo pakitunguhan iyan ng mabuti. Bakit po? Kasi bago na ugali mo eh. Amen. Hindi ka na nabubuhay doon sa dating kasalanan na umaalipin sa iyo. Amen? Na kung saan kinakailangan, mabago ang lahat pong iyon. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya sinasabi ko nga, hindi natin pwedeng sabihin talagang ganito na ako eh. Amen? Kasi ang sino man nakipag-isa kay Kristo at ang tunay nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan, lahat ng luma na yon nawawala. Yung bagong nais, mayroon ang Panginoong Hesus na kung saan nahahayag sa atin ang kabutihan ni Kristo, yun ang nakikita sa bawat isa sa atin. Na ang sabi ni Father kanina, dapat maging replika tayo ng Diyos. Amen. Na sa bawat anumang ginagawa at kilos natin, siya ang nakikita sa atin.
Amen? At nahahayag iyan sa buhay ng taong tunay nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Amen? Ang taong naghahangad na makilala si Kristo sa buhay niya, hindi lang kinikilala si Kristo sa pangalan, kundi hinahangad na si Kristo'y makita sa kanyang buhay. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. At sabihin natin, Ama naming nasa langit, Manaming nasa langit, lumalapit po ako sa iyo lumalapit at buong pusong nagpapakumbaba. at buong pusong Pinagsisisihan ko pinagsisisihan ang lahat kong nagawang kasalanan ang lahat ng nagawa at nais ko at nais na magbago. na magbago. Panginoong Yesus, Panginoong Isus, tulungan mo ako. tulungan mo ako. Hindi ko kaya Hindi ko mag-isa mag-isa ang baguhin ang baguhin ang buhay ko. ang buhay. Kailangan kita. Kailangan kita. Kailangan kita. Kailangan kita. Hinihiling ko ang iyong kamay, Hinihiling ko ang iyong kamay na humawak sa akin kamay na humawak at tulungan ako at tulungan na makalakad na makalakad sa landas sa landas ng kabutihan. ng kabutihan. Abutin mo po ako, Abutin mo po ako, Panginoong Hesukristo. Panginoong Isus. Sagipin mo po ako Sagipin mo po ako sa gawang masama sa gawang na magdadala sa akin na magdadala sa kapahamakan. sa kapahamakan. Dalhin mo po ako Dalhin mo po sa kabutihan. sa kabutihan. Jesus, sa buhay na ito, walang ibang makasama. Walang ibang makasama. Yes, Sa Lord. oras ng pangangailangan, pangalan mo lamang siyang tinatawagan. Yes, Panginoong Jesus. Lahat ng tatawag sa pangalan ni Jesus, ililigtas niya. Ng pusong ito, pagkat walang magagawa kung ako'y iwalay sa'yo. Hawakan mo ang aking kamay na mahigpit sa aking paglalakbay. Panginoon, Hawakan mo kami, Panginoong ikaw Jesus. lang ang gabay. Sa iyo ayaw kong mawala. Yes, Lord Jesus. Jesus, sa buhay na ito, walang ibang malalapitan. Walang ibang maasahan sa oras ng pangangailangan. Pangalan mo na ang siyang tinatawagan. Isang pangalang ibinigay ng Diyos na pwede natin tawagan sa lahat ng oras. Ang pusong ito, Mahal na mahal ka ng Diyos. magagawa Mahal na mahal ka ng Panginoon. kung ako'y iwalay sa'yo. Yes, Lord. Hawakan mo Yes, God. ang aking kamay. Hayaan mo siyang humawak ng buhay mo. Sa aking Pagkatiwala mo sa kamay ng Panginoong Jesus ang buhay mo. Panginoon, ikaw lang ang gabay. Sa iyo ayaw kong mawala. Yes, Lord God. Saan ka man
pumaroon, hindi ka iiwan ng Diyos. Saan ka man pumaroon, sasamahan ka niya. Sa aming paglalakad, Panginoon, Ikaw lang ang gabay. Sa iyo ayaw kong mawalan. Sa iyo ayaw kong mawalan. Sa iyo ayaw kong mawalan. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para po sa ating kaligtasan, para sa ating katubusan. Huwag nating sayangin ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa atin. Kung nagawa niyang idipa ang kanyang kamay para ipako sa krus para sa ating kaligtasan, ngayon ang kamay na yan ay malaya na sa pagkapako. At anong oras ka man tatawag sa Kanya para humingi ng tulong, kamay pa rin na iaabot niya para sa iyo, para sa atin. Panandalian tayong manahimik at sa ating pananahimik, hingin mo sa Diyos ang tulong na nais mo ngayon. Limutin ka man ng mga taong nagawan mo ng mabuti. Ang Diyos kailanman hindi ka lilimutin. Ang daming kasamaan na umiral sa buhay natin. Pero hindi ka nililimot ng Diyos. Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon tanging tagapagligtas. Sa bansa pong ito, Diyos, nakikita mo po yung pakikibaka namin. Ang mga laban po namin, O Diyos, para sa bansa pong ito, Diyos, manatili po, maging matatag. Dakilang Ama, hiniling ko po, huwag niyo po silang pabayaan. Hawakan mo ang kanilang kamay. Ipadama mo, Panginoong Hesus, araw-araw na ang kamay mo ang siyang may hawak ng kanilang buhay. Sa oras na sila nangihina, bigyan mo sila ng kalakasan. Sa oras sila'y nalulungkot, aliwin mo po sila, Panginoong Hesus. Sa tuwing sila tumatawag sa iyo, Panginoong Hesukristo, dinggin mo po sila at ipagkaloob ang kanilang kahilingan. Dalahin ko, Ama, pagpalain mo ang buhay nila sa bansa pong ito. Pagkalooban po sila, O Diyos, ng mga tao na sa paligid nilang tunay nagmamahal sa kanila. Tunay nagmamalasakit po sa kanila. Patuloy mo sila biyayaan ng magandang kalusugan at kalakasan na ang kanilang mga pangarap, Panginoong Hesus, na ang kanilang mga hangaring kabutihang gawin para sa kanilang mga mahal sa buhay, ay patuloy, Panginoong Hesus, may pagkaloob po nila, Panginoong Hesus. Pagpalain mo ang kanilang mga pinaglilingkuran, dakilang El Shaddai,
At dalangin ko po ng kanilang pinaglilingkuran, kung paano nila pinaglilingkuran na may pagmamahal. Mahalin din po sila, Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos namin na sa langit. Maraming salamat. Sa lahat ng biyayang kalumupo sa bawat isa at patuloy pang ipagkakaloob. Inaangkin namin, Panginoong Jesus, hindi aksidente ang pagkadala mo sa amin sa gawain pong ito. Meron ka magandang layunin. Dinala mo kami sa dako ito para iparana sa amin may Diyos na kailanman hindi kami pababayaan. Salamat, dakilang El Shaddai. Salamat. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, narito ang kahilingan ng aking mga kapatid, nakasulat man o nasa puso nila sa mga sandali na to, nababatid mo ang lahat ng iyan. Pagpalain mo mga bagay na itinataas nila, samitan sa mga bagay na to, Ama, dalangin namin, ang iyong kapangyarihan ay dumaloy upang mga bagay na kanilang itinataas ay patuloy magiging instrumento upang, Ama, dumaloy sa buhay nila mga pagpapalang kanilang hinihiling. Samitan ng mga bagay na to, Ama, patuloy na yung kapangyarihan ay dumaloy upang, Panginoong Jesus, patuloy kanila mapaglingkuran, Panginoong Jesus. At Ama, ang kahilingan ng kanilang itinataas ngayon, buhat sa kayamanan mong hindi na uubos, dalangin namin kung paano mo ibinigay sa amin ang bugtong mong anak, Kristo. Ipagkaloob mo po, Ama, sa kanila ang lahat ng katugunan ng kanilang pangangailangan. Punuin mo sila sa lugar na ito, Ama, ng mabubuting bagay na kanilang kailangan araw-araw. Punuin mo po sila, O Diyos, ang kanilang mga mahal sa buhay ng mabubuting bagay, O Diyos, na kanilang minimithi, Panginoon, na maipagkaloob sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, dakilang El Shaddai. Salamat. Tanglawan mo kami na yung liwanag nang hindi po kami mapawalay sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tawa. Salamat sa Kanyang bilang. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tawa. Salamat sa Kanyang bilang. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mga kapatid, dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag.
At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Monday. See you tomorrow.